Surat An-Naba. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ano baga ang kanilang itinatanong sa isa't isa tungkol sa malaking balita, alalaang baga ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, ang Quran na dinala ni Propeta Muhammad at ang araw ng muling pagkabuhay, na kung saan sila ay hindi nagkakasundo. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala, tiyak ng kanilang mapag-aalaman. Hindi baga ginawa namin ang kalupaan na malawak bilang himlayan at ang mga bundok bilang mga talasok na pampatatag ng kalupaan. At aming nilikha kayo sa pares, lalaki at babae, mataas at mababa, mabuti at masama. At aming ginawaran kayo ng pagtulog para sa inyong pamamahinga. At ginawa namin ang gabi bilang pantakip sa pamagitan ng kanyang kadiliman. At ginawa namin ang araw, maghapon, tungo sa inyong ikabubuhay. Itinatag namin sa itaas ninyo ang 7 matatatag na kalangitan at ginawaran namin yaon ng marilag na liwanag ang araw. At nagpamalisbis kami ng saganang ulan mula sa kimpal ng mga ulap upang mapatubo namin dito ang mga butil at mga gulayan. At ang mga halamang mayabong at luntian, katotohanan, ang araw ng pagpapasya sa katarungan ay natatakdaang panahon. Sa araw ng tambuli ay hihipan at kayo ay magsisiparito ng langkay-langkay at sa maraming pangkat. At ang kalangitan ay bubuksan na waring mga pintuan at ang kabundukan ay maglalaho sa kanilang kinatatayuan na tulad ng isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay isang pook ng pagtambang. Bilang isang tahanan ng tagun, sila na lumalabag sa hangganan na itinakda ni Allah, katulad ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mga mapagkunwari, mga makasalanan at mga kriminal. Magsisipanatili sila rito sa mahabang panahon. Dito ay wala silang malalasap na lamig at ginhawa ni anumang inumin, maliban sa kumukulong tubig at maruming katas ng sugat, nanana, dugo at iba pa, na siyang katumbas ng kabayaran ayon sa kanilang kabuktutan. Sapagkat katotohanan sila ay hindi nagbigay pahalaga at nangamba tungo sa araw ng pagsusulit ng kanilang mga gawa. At ganap nilang itinuring na walang katotohanan ang aming ayat, kapahayagan, tanda, katibayan, aral. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng iyong masasamang gawa, at kayo ay hindi namin bibigyan ng anuman maliban sa kaparusahan, katotohanan sa muttaqun, mga tagumpay sa paraiso, na napapalibutan ng halamanan at malinamnam na ubasan, at mga berhing dalaga na magkakatulad sa gulang, at ng tigib na kupita, ng alak. Dito ay wala silang maririnig na lagwa, bastos, walang katotohanan, masamang pag-uusap o kasinungalingan, isang gantimpala mula sa inyong Panginoon, isang biyayang sagana ayon sa kahusayan ng kanilang mabubuting gawa mula sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at anumang nasa pagitan nito, ang pinakamahabagin. Walang sinuman ang may kakayahan na makipag-usap sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay malibang kanyang pahintulutan. Sa araw na ang Roh, si Gabriel, o ibang anghel, at iba pang anghel na nakatindig na magkakahanay. Walang sinumang makakapangusap malibang siya ay pahintulutan ng pinakamahabagin na si Allah at kanyang ipagsasaysay kung ano ang matuwid. Ito ang araw ng katotohanan na walang alinlangan, kahit sinuman ang magnais, hayaang tahakin niya ang pagbabalik sa tuwid na landas ng kanyang Panginoon sa pamamagitan sa pagsunod sa kanya sa buhay sa mundong ito. Katotohanang aming binalaan kayo nang nalalapit na ang daratal na kaparusahan. Katotohanang aming binalaan kayo nang nalalapit na daratal na kaparusahan sa araw na ang tao ay makapagmamalas sa gawa ng kanyang mga kamay kung saan siya inihahantong, at ang hindi sumasampalataya ay magsasabi, kasawian sa akin, sana ay naging alabok na lamang ako.
Surat An-Nazi'at. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na bumabatak sa kaluluwa ng mga walang pananampalataya at tampalasan ng may matinding dahas. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na mabanayad na kumukuha ng kaluluwa ng mga sumasampalataya. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga lumalangoy o lumilipad sa kalangitan, mga anghel o mga planeta sa kanilang daan. Ako si Allah ay nanunumpa sa nagpapatuloy, na nangunguna na katulad ng isang karera, alalaang baga, ang mga anghel o mga bituin o mga kabayo. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagsasaayos upang gawin ang pag-utos ng kanilang Panginoon. Kaya't katunayan kayo na mga hindi sumasampalataya ay tatawagin upang magsulit. Sa araw na kung ang unang paghihip ng tambuli ay gawin, ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig ng marahas at ang lahat ay mamamatay. Nasusundan ng pangalawang paghihip ng tambuli at ang lahat ay bubuhayin muli. Sa araw na ito, ang ibang puso ay magsisitibok sa pangamba at hapis, na ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa. Sila ay magsasabi, ano, kami baga ay katotohanang ibabalik na muli sa aming dating anyo ng buhay. Kahit kami ay lansag-lansag na mga buto na, sila ay magsasabi, ito, sa gayong pangyayari ay isang pagbabalik na walang pakinabang o talunan. Datapwat katotohanang ito ay isang hiyaw lamang, alalaang baga, ang ikalawang paghihip ng tambuli. At pagmasdan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ibabaw ng lupa na buhay, matapos ang kanilang kamatayan. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ni Musa o si Moises? Nang siya ay tawagin ng kanyang Panginoon sa banal na lambak ng Tuwa, pumaron ka kay Firaun o Paraon. Katotohanang siya ay nagmalabis sa paglabag sa lahat ng hangganan, sa mga kabuktutan, mga kasalanan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalan ng pananalig. At iyong sabihin sa Kanya, nais mo bang dalisain ang iyong sarili sa kasalanan ng kawalan ng pananalig tungo sa pagiging isang mananampalataya? At upang mapatnubayan kita sa iyong Panginoon at ikaw ay magkaroon ng pagkatakot sa Kanya. At ipinamalas ni Musa o si Moises sa Kanya ang dakilang tanda o mga himala. Datapwat si Firaun o Paraon ay nagtakwil dito at sumuway. At pagkatapos, siya ay tumalikod na labis na tumututol laban kay Allah at kanyang tinipon ang kanyang mga tao o sundalo at sumigaw ng malakas na nagsasabi, ako ang inyong Panginoon, ang kataas-taasan. Datapwat sinakmal siya ni Allah ng kaparusahan dahil sa kanyang huli at unang ginawa na paglabag. Katotohanang naririto ang isang nagtuturong paalaala sa sinumang may pagkatakot kay Allah. Ano, kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa kalangitan na kanyang itinatag. Sa kaitaasan ay kanyang itinaas ang kulandong nito at kanyang ginawaran niyaon ng kaayusan at pagiging ganap. At ang gabi nito ay nilukuban niya ng kadiliman. At ang umaga nito bago tumanghali ay ginawaran niya ng liwanag. At matapos ito, inilatag niya ang kalupaan ng malawak at nagpalabas o nagpaayos siya mula rito ng kanyang tubig at kanyang pastulan na lunti ang halaman. At ang kabundukan ay tinindig niya ng matatag bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong bakahan o hayupan. Datapwat kapag numatal na ang dakilang kapinsalaan, alalaang baga ang araw ng kabayaran. Sa araw na ang tao ay makakaalaala ng kanyang pinagsumikapan o pinagdaan ng mga gawa. At ang apoy ng impyerno ay ganap na matatambad ng malapit sa bawat isa na nakamamasid. At sa kanya na nagmalabis sa paglabag sa lahat ng hangganan, sa kawalan ng pananalig, pang-api at mga kasalanan,
ng hindi pagsunod kay Allah at minahalaga ang buhay sa mundong ito sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang masasamang hangarin at mga pagnanasa. Katotohanan, ang kanyang pananahanan ay apoy ng impyerno. Datapot siya na may pagkatakot sa kanyang pagharap sa pagsusulit sa kanyang Panginoon at nagtimpi ng kanyang sarili sa masasamang hangarin at pagnanasa. Katotohanan, ang kanilang pananahanan ay paraiso. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa huling oras. Kailan kaya ang kanyang takdang panahon? Ikaw ay walang kaalaman na magpahayag ng anuman tungkol dito, na sa iyong Panginoon lamang ang kaalaman tungkol sa huling oras. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay isa lamang tagapagbabala sa mga may pangangamba rito. At sa araw na ito ay kanilang mapagmamalas. Wari bang sila ay hindi na natili sa mundong ito, maliban sa isang gabi o isang umaga lamang, alalaang baga, napakaigsing panahon. Surat Abasa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Ang propeta ay kumunot at tumalikod, sapagkat may isang bulag na lalaki ang lumapit sa kanya, alalaong baga. Si Abdullah bin Maktum na pumaroon sa propeta habang siya ay nangangaral sa isa o ilang pinuno ng Quraysh. At paano mo mapag-aalaman? Baka sakaling siya ay maging dalisay sa mga kasalanan at umunlad sa espiritual na pangunawa. O siya ay tumanggap ng parangal at ang tagubilin ay maging kapakinabangan sa kanya. At siya na nag-aakala sa kanyang sarili na siya ay may sariling kasapatan o hindi nangangailangan ng pangaral. Sa kanya, ikaw, O Muhammad, ay nag-uukol ng pansin. Ito ay hindi pananagutan kung siya ay hindi maging dalisay sa kawalan ng pananalig. Ikaw ay sa lamang sugo at ang iyong tungkulin ay parating ang mensahe ni Allah at sa kanya. Kay Abdullah bin Maktum na lumapit sa iyo, na nagpupunyaging mapatnubayan at may pagkatakot kay Allah at sa kanyang pagpaparusa, ikaw sa kanya ay hindi nagbibigay pahalaga o nag-aasikaso. Hindi, huwag mong gawin ito, O Muhammad. Katotohanan, ito ang Quran ay mga pagpapaalaala at tagubilin. Kaya't sino man ang magnais, hayaan siyang magukol ng pag-aalaala rito. Ito ay nasa mga talaan na iniingatan sa karangalan, ang Al-Lawh Al-Mahfuz, na mataas sa karangalan, na nananatiling dalisay at banal, sa kamay ng mga tagasulat na mga anghel, na karangal-rangal at masunurin, kasumpa-sumpa ang tao na hindi na nanampalataya kay Allah, siya ay napakawalang utang na loob. Sa ano bang bagay siya ay nilikha namin? Siya ay nilikha namin mula sa nutfa, mga patak ng similya ng lalaki at babae, at aming binigyan siya ng ganap na sukat, at pagkatapos, kanyang ginawa na maging magaan ang daan sa kanya. At matapos, kanyang kinitlan siya ng buhay at inilagay siya sa kanyang libingan, at pagkatapos, kung ito ay kanyang kalooban, siya ay kanyang bubuhayin muli. Hindi, datapwat ang tao ay hindi tumupad sa ipinag-utos niya sa kanya. Kaya't hayaang ang tao ay magsaalang-alang ng kanyang pagkain. Kung paano namin ibinuhos ang saga ng tubig at hinati namin ang kalupaan at pinapangyari namin ang butil, ay tumubo rito. Gayon din ang ubas at pagkaing halaman sa mga bakahan at ang uliba at punong palmera o datilis at mga halamanan na makapal at malago sa maraming puno at mga bungang kahoy at aba o herba o lunti ang damo at iba pa bilang ikabubuhay at pagkain sa inyo at sa inyong bakahan. Magkagayon man, kapag sumapit na ang Sakha, ang pangalawang paghihip ng tambuli sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw na ito, ang tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid at sa kanyang ina at sa kanyang ama at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Sa araw na ito, ang bawat tao
ay mababahala lamang sa kanyang sarili at hindi makakapagbigay ng pansin sa iba. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay magniningning bilang tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na humahalakhak at nagsasaya sa magandang balita ng paraiso. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay may bahid ng alikabok. Ang kadiliman ang lalambong sa kanila. Sila nga ang kafara, mga nagtatakwil kay Allah at sa kanyang kaisahan at sa kanyang sugo na si Muhammad. Ang fajara, mga mapaggawa ng katampalasanan. Surat At-Takwir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang araw ay tiklupin at mawalan ng liwanag at itapon, at kapag ang mga bituin ay mga laglag, at kapag ang mga bundok ay mga glaho, at kapag ang mga buntis na kamilyo ay mapabayaan, at kapag ang mababangis na hayop ay titipunin ng sama-sama, at kapag ang karagatan ay matulad sa naglalagablab na apoy o umaapaw, at kapag ang mga kaluluwa ay muling ibalik sa kanilang katawan, at kapag ang sanggol na babae na inilibing ng buhay, na katulad ng ginagawa ng mga panahong Arabo, ay tanungin, sa anong kasalanan siya ay pinatay? At kapag ang mga talaan ng mga gawa, mabuti man at masama, ng bawat tao ay laladlad, at kapag ang kalangitan sa kaitaasan ay tanggalin at mawalan sa kanyang kinalalagyan, at kapag ang impyerno ay pagningasin ng nag-aalimpuyong apoy, at kapag ang paraiso ay gawing malapit sa mga nananampalataya, at ang bawat tao ay makababatid ng bagay na kanyang ginawa, masama man o mabuti, ako si Allah ay nanunumpa sa mga bituin na naglalaho, alalaong baga, nawawala sa araw at lumilitaw sa gabi, na kumikilos ng mabilis at nagkukubli ng kanilang sarili, at ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay sumapit na. At ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway kung ito ay lumiliwanag. Katotohanan ito ang salita, ang Quran, na dinala ng karangal-rangal na isinugong anghel na si Gabriel, na ginawaran ng kapangyarihan at may mataas na antas o karangalan kay Allah, na sinusunod ng mga anghel, at pinagkakatiwalaan sa paghatid ng mensahe mula kay Allah, o mga tao. Ang inyong kasama si Muhammad ay hindi isang baliw, at katotohanan kanyang Muhammad, at katotohanan kanyang si Muhammad na pagmalas siya si Gabriel ng maliwanag sa hangganan ng sangkalupaan at kalangitan sa alapap. At siya si Muhammad ay hindi nagtatago ng anumang mensahe na ibinigay sa kanya. At ito ang Quran ay hindi salita ng isinumpang si Satanas. Kung gayon, saan kayo patutungo? Katotohanan, ito ang Quran ay isang paalaala o patnubay lamang sa lahat ng mga nilalang. Sa sino man sa inyo na nagnanais na tumahak ng matuwid, at wala kayong magagawa maliban na lamang kung ito ay loobin ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Surat Al-Infitar. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang kalangitan ay magbitag sa pagkalansag, at kapag ang mga bituin ay mga laglag, at magsipangalat, at kapag ang karagatan ay sumambulat, at magkahalo-halo, at kapag ang mga libingan ay bumaligtad upang iluwa ang kanilang laman. Sa gayon, mapag-alaman ng bawat tao o kaluluwa kung ano ang kanyang natupad na mabuti at kung ano ang kanyang iniwan na masama. O tao, ano ang nagtulak sa iyo upang sumuway sa iyong Panginoon? Ang mapagkaloob ng biyaya na lumikha sa iyo at humubog sa iyo ng ganap at nagbigay sa iyo ng angkop na sukat. Sa anumang anyo na kanyang naibigan, ikaw ay kanyang nilikha o hinubog. Hindi ito tulad ng iyong pag-aakala, datapot itinatuan ninyo ang araw ng kabayaran. Gantimpala sa mabubuting gawa at kaparusahan sa masasamang gawa. At katotohanan na may nagbabantay na mga anghel sa inyo upang magsulit. Mararangal na mga anghel na nagtatala ng inyong mga gawa. Batid nila ang lahat ng inyong ginagawa. Katotohanan, sa mga matutuwid na nananampalataya, sa kanila ang kaligayahan
sa paraiso. At katotohanan ang mga makasalanan ay parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sila ay magsisipasok dito sa impyerno sa araw ng kabayaran. At sila na makasalanan ay hindi makakawala rito. Alalaong baga, hindi sila makakatakas sa impyerno. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? At muli, paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? Ito ang araw na walang kakayahan ang sinumang tao na makagawa ng anumang tulong sa ibang tao o kaluluwa. At sa araw na ito, tanging kay Allah lamang ang lubos na pag-utos at pasya. Surat Al-Mutaffifin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Kasawian sa mga mandaraya na nagbibigay ng kulang sa sukat at timbang, na kung sila ay tatanggap o bibili sa mga tao ay kumukuha ng ganap na sukat o timbang. Datapwat kung sila ay magbibigay o magbibili sa mga tao ng may sukat o timbang, ay nagbibigay ng kulang. Hindi baga nila na pag-aakala na sila ay bubuhayin muli upang tawagin sa pagsusulit? Sa araw na katakot-takot at matindi. Sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay magsisitindig sa harapan ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala. Katotohanan, ang talaan ng mga makasalanan ay nakatago sa Sijjin, alalaong baga, ang kanilang kahihinatnan at magiging hantungan ay ang piitan ng impyerno. At ano ang pagkakaalam mo sa Sijjin? Ito ay isang nalilimbag na talaan na hindi kailanman maaring baguhin. Ang nakatala rito. Kasawian sa araw na iyon sa mga nagtatatwa. Sila na mga nagtatatwa sa araw ng kabayaran. At walang sinuman ang magtatatwa nito maliban sa mga mapang-api na makasalanan, na kung ipinahahayag o binabasa sa kanya ang aming mga talaan sa Quran, siya ay nagsasabi, ito ay mga katang-isip lamang ng mga nangaunang tao. Hindi ito katulad ng kanilang pag-aakala. Ang kanilang puso ay nalalambungan o nababahiran ng mansa o batik dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila hindi napatnubayan. Hindi ito katulad ng kanilang pag-aakala. Sa araw ng paghuhukom ay ipagkakait o hindi ipamamalas sa kanila ang kanilang Panginoon. Pagkaraan, sila ay papasok o parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno at pagkatapos, sa kanila ay pagbabadya. Ito ang inyong itinatatwa noon. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala. Ang talaan ng mga matutuwid na nananampalataya ay nakatago sa Illiyun. Ano ang pagkakaalam mo sa Illiyun? Ito ay isang nalilimbag na talaan, nasa isang mataas na lugar sa langit, na sinasaksihan ng mga anghel na malalapit kay Allah. Katotohanan, ang mga matutuwid na nananampalataya kay Allah ay mapapasakaligayahan sa paraiso. Sa mga napapalamutihang luklukan, sila ay nakamamalas sa mga gantimpala na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. At mababanag mo sa kanilang mukha ang kislap ng kaligayahan. Dito sila ay paiinumin ng purong alak na natatakpan pa ang sisidlan. At ang huling tungga o patak nito ay katulad ng halimuyak ng musko. At sa gayon, hayaang magpaligsahan ang sinuman na naghahangad na makamtan ang kaligayahan sa paraiso. At ang halo nito, ang alak ay mula sa tubig ng tasnim. Isang batis, narito ay nagsisiinom ang malalapit na nananampalataya kay Allah. Katotohanan, ang mapaggawa ng katampalasanan ay lagi nang humahalakhak. Sa mga nananampalataya, alalaang baga, ginagawang katatawanan. At kung sila na nananampalataya ay nagdaraan sa kanila, sila na hindi sumasampalataya ay nagkikindatan sa isa't isa bilang panunuya. At kung sila ay nakabalik na sa kanilang pamayanan o pamilya, sila ay nagbalik ng may paghahalakhakan. At kung kanilang nakikita sila, sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, tunay nga, sila ang mga tao na napaligaw. At sila na mga hindi sumasampalataya ay hindi tinalaga bilang tagapagbantay sa kanila na mga sumasampalataya. Ngunit sa araw na ito, ang araw ng kabayaran,
Ang mga sumasampalataya ay hahalakhak sa mga hindi sumasampalataya. Sa mga napapalamutihang luklukan ay napagmamalas nila ang pagpaparusa sa mga hindi sumasampalataya. O ano, hindi baga ginantihan na ng ganap ang mga hindi sumasampalataya dahil sa kanilang ginawang katampalasan noong sila ay nabubuhay pa sa mundo. Surat Al-Inshiqaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang langit o alapap ay lansag-lansag na mabiyak at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito, at kapag ang kalupaan ay unatin o patagin at iluan niyang lahat ang kanyang laman at maging hungkag at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito, o tao, katotohanang ikaw ay lagi nang nagsisikhay tungo sa iyong Panginoon at iyong makakatipan siya upang ikaw ay mabayaran niya ng ganap, at sinuman ang bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, katiyakan natatanggap siya ng magaan na pagsusulit, at siya ay magbabalik sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak, datapwat siya na bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang likuran. Walang pagsala, siya ay tatangis ng malakas tungo sa kanyang pagkawasak. At siya ay papasok sa nag-aalimpuyong apoy upang lasapin ang lagablab nito. Katotohanan, siya noon ay namuhay sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak at walang pangamba. Katotohanan kanyang inakala na siya ay hindi kailanman magbabalik sa amin. Datapwat ang kanyang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Ako si Allah ay nanunumpa sa mapanglaw na kulay ng takip silim. At ako si Allah ay nanunumpa sa gabi at sa anuman na kanyang nilalambungan. At ako si Allah ay nanunumpa sa buwan sa kanyang kabilugan. Katiyakang kayo ay daraan sa maraming antas sa inyong pagkalikha sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Bakit kaya sila ay hindi pa sumasampalataya? At kung ang Quran ay pinahayag o binabasa sa kanila, sila ay hindi nagpapatira pa sa kapakumbabaan. Bagkus, ang mga hindi sumasampalataya ay lagi nang nagtatatwa sa Quran. At si Allah ang higit na nakababatid sa lahat ng kanilang ikinukubli, sa kanilang puso, mabuti man o masama. Kaya't ipahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan na inihanda para sa kanila. Datapwat ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, katotohanan sa kanila ang gantimpala na hindi magmamaliw o walang katapusan sa paraiso. Surat Al-Buruj. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalangitan na kinaroroonan ng mga malalaking bituin. At ako si Allah ay nanunumpa sa pinangakong takdang araw, ang araw ng paghuhukom. At ako si Allah ay nanunumpa sa isang bagay na sumasaksi at sa isang bagay na sinaksihan. Isinumpa ang mga gumawa ng bangbang o kanal ng apoy na sinisindihan ng apoy na may maraming panggatong. Habang sila ay nagsisiupo sa paligid nito at kanilang nasaksihan o namasdan ang kanilang ginagawa. Laban sa mga sumasampalataya, alalaong baga ang kanilang ginagawang pagsunog sa mga sumasampalataya. At sila ay walang kasalanan maliban na sila ay nananampalataya kay Allah, ang sukdul sa kapangyarihan at karapat dapat na purihin. Ang nag-aangkin ng ganap na kapamahalaan at paghahari sa kalangitan at kalupaan, at si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagpaparusa sa mga sumasampalataya, lalaki man at babae, sa pamagitan ng pagpapahirap at pagsunog sa kanila, at hindi nagbalik loob o nagtika sa pagsisisi kay Allah. Katotohanan sa kanila ang lupit ng impyerno, at makakamtan nila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Katotohanan sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang paraiso na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Ito ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang sakmal o kaparusahan ng iyong Panginoon ay matindi. Katotohanan, siya ang lumikha sa mga nilikha sa pinakasimula, at siya ang muling magpapanumbalik sa kanila sa pagkabuhay sa araw ng muling pagbangon. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang tigib ng pagmamahal. Ang Panginoon na nag-aangkin ng arush
Mas mataas pa sa trono ang puspos ng kaluwalhatian na gumagawa ng lahat ng kanyang maibigan. Nakarating na ba sa iyo, O Muhammad, ang kasaysayan ng mga hukbo kung paano sila pinarusahan ni Allah? Ang mga tauhan ni Paraon at tribo ni Thamud, datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nanatili sa pagtatakwil kay Propeta Muhammad. At si Allah ay nakalukob o nakasasakop sa kanila kahit na saan mang lugar at alin mang panahon. Datapot walang pagsala ang aklat na ipinahayag kay Muhammad, ito ay maluwalhating Quran na nakatitik o nakalimbang sa Al-Lawh Al-Mahfuz o napapangalaga ang tableta o kalatas. Surat At-Tariq. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit at At-Tariq o ang dumarating na panauhin sa gabi. Alalaong baga, ang maningning na bituin. Ano ang pagkaalam mo sa At-Tariq, ang panggabing panauhin? Ito ay isang bituin na may naglalagos ng liwanag. Walang sinumang tao o kaluluwa ang hindi may tagapangalaga sa kanya, na nagtatala ng kanyang mabuti at masamang gawa. Marapat na ang tao ang makatunghay kung ano ang pinagmula ng kanyang pagkalikha. Siya ay nilikha mula sa isang patak na sumago, na nanggagaling sa pagitan ng gulugod ng ama at mga tadyang ng ina. Katotohanan, siya, si Allah lamang ang may kakayahan na muling magsauli ng kanyang buhay. Sa araw na ang lahat ng mga lihim o mga gawa, pagdarasal, pag-ayuno, kawang gawa, ay mabubunyag at susuriin kong katotohanan. Kaya't ang tao rito, sa araw na yaon, ay walang magiging kapangyarihan at wala ring magiging katuwang. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit na nagpapamalisbis ng ulan ng paulit-ulit at sa kalupaan na nagbibitak sa pagsulpot at pagtubo ng mga puno at halaman. Katotohanan, ang Quran ang pahayag na nagbubukod sa pagkakaiba ng katotohanan at kabulaanan o tumpak at mali. At ito ay hindi isang bagay na paglilibang lamang. Katotohanan sila ay nagbabalak ng pakana laban sa Islam. At ako si Allah rin ay nagbabalak ng pakana. Kaya't bigyan mo, O Muhammad, ng palugit ang mga hindi sumasampalataya. Sa ngayon, sila ay pansamantala ninyong pakitunguhan ng mabanayad. Surat Al-A'la. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan, na siyang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng kaayusan, at nagtakda ng kahinatnan ng bawat isa, at nagbigay ng patnubay sa sangkatauhan sa tuwid na landas, at nagpatubo ng mga damuhan at pastulan, at muli ay kanyang ginawa ito na dayami. Ipababasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran upang hindi mo malimutan. Maliban sa anumang pahintulutan ni Allah, talastas niya ang nakalantad at nalilihim. At gagawin namin na magaan sa iyo, O Muhammad, ang relihiyong Islam. Kaya't paalalahanan mo ang mga tao kung ang pagpapaalaala ay magbibigay ng kapakinabangan. Tiyak na diringgin ito ng sinuman na may pangangamba kay Allah. Datapot ito ay tatakwil ng mga masasawing palad, ang mga hindi nananampalataya, at mauhulog sa mga nag-aalimpuyong apoy. Dito, siya ay hindi mamamatay upang maginhawahan at hindi rin mabubuhay sa mabuting kalagayan. Katiyakan, ang magtatamo ng tagumpay ay siya na nagpapadalisay ng kanyang sarili sa pamagitan ng pag-iwas sa pagsamba, sa mga Diyos-Diyosan at pagtanggap sa kaisahan ni Allah at sa Islam, at lumuluwalhati sa pangalan ng kanyang Panginoon o sumasamba lamang kay Allah at wala ng iba, at nananalangin, alalaong baga, ang 5 takdang panalangin sa maghapon, bukod pa ang mga dasal na ipinagtatagubilin. Datapot minahalaga ninyo ang buhay sa mundong ito na hindi magtatagal. Bagamat ang kabilang buhay ay higit na mainam at mananatili, katotohanan ito ay nasa mga aklat ng unang kasulatan, ang mga kasulatan ni Abraham at Moises. Surat Al-Ghashiyah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain.
Nakarating na ba sa iyo ang balita ng kasindak-sindak na sandali? Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na yon, may mga tao na ang mukha ay magiging aba. Sila na gumagawa ng buong pagsisikap sa makamundong buhay sa pagsamba sa mga iba. Tangi pa kay Allah na napapagal sa kabilang buhay. Sila ay magsisipasok sa naglalagablab na apoy. Sila ay dudulutan ng inumin mula sa kumukulong batis. Wala silang anumang pagkain dito maliban sa mapait at matinik na bungang kahoy na hindi makapagbibigay ng kabusugan sa kanila at makapapawi ng gutom. Sa araw na ito, may mga tao na ang mukha ay magagalak na sila ay nasisiyahan sa kanilang pinagsikapan sa mundong ito. Sila ay naroroon sa mataas na paraiso. Narito ay hindi nila mapapakinggan ang masamang usapan. Narito ay may dumadaloy na batis. Narito ay may luklukan ng karangalan na nakataas at mga kupitan ng laging laan at mga diban na nakasalansan at mga ginintuang alpombra o karpetan na nakalatag. Hindi baga nila isinaalang-alang ang kamilyo kung paano sila nilikha at ang langit kung paano yaon itinaas at ang kabundukan kung paano ito nilagyan ng ugat at itinayo ng matatag. At ang kalupaan kung paano ito inilatag ng malawak. Kaya't paalalahanin mo sila, O Muhammad, ikaw ay sa lamang sugon na tagapagpaalaala. Ikaw ay walang kapangyarihan sa kanila na pilitin sila upang sumampalataya kay Allah. Datapwat sinuman ang tumalikod at hindi sumampalataya kay Allah. Kung gayon, si Allah ang magpaparusa sa kanya ng kasakit-sakit na kaparusahan. Katotohanan sa amin ang kanilang hantungan at pagkatapos kami ay magsusulit sa kanila. Surat Al-Fajr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway. Ako si Allah ay nanunumpa sa 10 gabi. Alalaong baga, ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Ako si Allah ay nanunumpa sa bilang na pantay at gansal. Alalaong baga, ang 10 at 9 ng Dhul Hijjah. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumilipas. Ito ang mga bagay na aking sinumpaan. Hindi baga sapat na ito ay makapagbibigay ng patnubay sa mga tao na may ganap na pangunawa. At dahil dito, sila ay marapat na umiwas sa lahat ng mga kasalanan at kawalang pananalig. Hindi mo ba namamalas o napagtatanto, O Muhammad, kung paano pinarusahan ng iyong Panginoon ang angkan ng Aad? Sila ang angkan ng Iram na may matataas na tahanan. Ang katulad nila sa kapangyarihan ay hindi nilikha sa lahat ng lupain. At sa angkan ng Thamud na bumabaak ng malalaking bato sa paanan ng bundok upang gawing tirahan. At kay Firaun o Paraon na may mga talasok na nagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng pagtatali sa mga talasok, na silang lahat ay nagmalabis sa mga pamayanan sa pagsuway kay Allah. At nagsagawa rito ng napakaraming kabugtutan, kahit ang iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba't ibang uri ng kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay laging nagmamasid sa kanila. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin, datapot kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon, nahigpitan ang pinagkukunan ng kanyang biyaya, kanyang sasalitain ng may pagkalungkot. Ang aking Panginoon ay humamak o umaba sa akin. Hindi ito tulad ng inyong inaakala. Bagkus, kayo ay hindi lumilingap sa ulila, maging ang pakitunguhan siya ng mabuti o ipagkaloob sa kanya ang nararapat niyang mana. At hindi kayo nanghihimok sa isa't isa, napakainin ang naghihikahos, at inyong kinamkam ang kanilang mana ng buong pagkagahaman, at inyong minamahal ang kayamanan ng labis-labis na pagmamahal. Hindi ito tulad ng inyong pag-akala. Kapag ang kalupaan ay durugin ng pinong-pino,
at ang iyong Panginoon ay pumarito, at ang mga anghel ay magkakahanay, at ang impyerno sa araw na ito ay matatambad ng malapit. Sa araw na ito, ang tao ay makakaalaala. Datapot ano nga ba ang kapakinabangan na may dudulot sa kanya ng ganitong pag-aalaala? Siya ay magsasabi, sana ay nakapaghanda ako ng mabubuting gawa tungo sa aking darating na ibang buhay. Sa araw na ito, ang kanyang kaparusahan ng sakit at lumbay ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya, at ang kanyang panggapos sa piitan ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya, at sa matuwid na nananampalataya ay pagbabadya. O ikaw na mapayapang kaluluwa, magbalik ka sa iyong Panginoon na ikaw ay nalulugod at kinalulugdan niya. Halika, pumasok ka sa lipon ng aking mararangal na alipin at pumasok ka sa aking langit, ang paraiso. Surat Al-Balad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa lungsod na ito, ang Makkah, at ikaw ay isa sa malayang mamamayan ng lungsod na ito. At ako si Allah ay nanunumpa sa nagsilang, ang lalaang baga ay si Adan, at ang isinilang, ang lalaang baga ang kanyang naging lahi. Katotohanan ng aming nilikha ang tao sa pagsisikap o sa pakikitalad sa buhay. Inakala ba niya na walang sinuman ang may kakayahan na makapangyayari sa kanya? Siya ay nagsasabi sa kapalaluan, aking nilustay ang malaking kayamanan sa pagmamalabis. Inakala ba niya na siya ay walang sinuman ang nakamamatyag sa kanya? Hindi ba ka namin nilikha ang kanyang dalawang mata? At ang dila at dalawang labi? At aming ipinamalas o ipinaalam sa kanya ang dalawang landas, tumpak at mali. Datapot siya ay hindi nagsumikat na tahakin ang matarik na daan ng kaligtasan. At ano ang pagkakaalam mo sa matarik na daan? Ito nga, ang pagpapalaya sa isang liig o alipin. O kaya ay pagbibigay ng pagkain sa panahon ng taggutom at pagdarahop. Sa ulila na may kawing ng pagkakamag-anak o di kaya sa naghihikahos na lugmok sa kahirapan. Pagkaraan, siya ay isa sa mga sumasampalataya at nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging matyaga. At gayon din ay nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging maawain o bukas ang puso. Sila ang mga karapat-dapat na magsisipanirahan sa paraiso. Datapot sila na hindi sumasampalataya sa aming ayat, katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, sila nga ang magsisipanirahan sa impyerno. Ang apoy ay ilulukob ng ganap sa kanila. Alalaong baga, sila ay mababalot ng apoy na walang anumang singawan, butas o bintana. Surat Ash-Shams. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw at sa kanyang marilag na liwanag. Ako si Allah ay nanunumpa sa buwan kung siya ay sumusubaybay sa kanya o araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa maghapon o araw kung ito ay napagmamalas ng kasikatan ng araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumulukob sa kanya o araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalangitan o alapap at sa kanya na lumikha nito. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalupaan at siya na naglatag nito. Ako si Allah ay nanunumpa sa tao o kaluluwa at siya na lumikha sa kanya sa ganap at angkop na sukat. At kanyang ipinamala sa kanya kung ano ang tumpak at mali. Katotohanan siya ay nagpapadalisin ng kanyang sarili, ay magtatagumpay, alalaong baga, sumunod at magsagawa ng lahat ng mga ipinag-utos ni Allah sa pamagitan ng pagsunod sa tunay na pananalig at paggawa ng mga kabutihan. At katotohanan siya na nagpapasama sa kanyang sarili ay mabibigo, alalaong baga, pagsuway sa mga ipinag-utos ni Allah sa pamagitan ng pagtatakwil sa tunay na pananalig o kaya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o di kaya ay paggawa ng mga kasalanan at kabuktutan. Ang pamayanan ni Thamud ay nagtatwa sa kanilang propeta sa pamagitan ng kanilang paglabag sa kautusan o pagtatakwil sa tunay na pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paggawa ng lahat ng uri ng kasalanan.
Nang lumantad ang pinakabuktot ng tao sa kanilang lipon, datapot ang sugo ni Allah, si Propeta Saleh, ay nagsabi sa kanila, "Maging maingat, yan ay isang babaeng kamilyo ni Allah at huwag siyang pigilan na uminom o saktan." Datapot sila na nagpasinungaling sa kanya at hindi pinakinggan ang kanyang mga sinasabi. At kanilang binigti ito, ang babaeng kamilyo, kaya't ang kanilang Panginoon ay nagwasak o nagparusa sa kanilang lahat ng sama-sama. Mayaman, mahirap, mahina, malakas, mga tahanan, dahil sa kanilang mga kasalanan. At siya si Allah hindi nangangamba sa anumang magiging kahinatnan nito. Surat Al-Layl. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi habang lumulukob sa liwanag. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw o maghapon habang ito ay namamanaag sa pagsikat. Ako si Allah ay nanunumpa sa Kanya na lumikha ng lalaki at babae. Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap at mga gawa ay magkakaiba, may tumpak at may mali. At sa Kanya na nagbibigay ng kawang gawa at may pangangamba kay Allah at naniniwala sa Al-Husna, ang pinakamainam, alalaong baga, isang gantimpala mula kay Allah, na si Allah ang magbabayad sa sinumang kanyang ginugol tungo sa kapakanan ni Allah o maggagawad sa kanya ng paraiso. Katotohanan gagawin naming magaan sa kanya ang landas patungo sa paraiso. Datapot siya na maramot at makasarili at nagpapalagay na may sarili siyang kasapatan. At hindi naniniwala sa Al-Husna, ang pinakamainam na gantimpalang manggagaling kay Allah. Katotohanan gagawin namin na magaan sa kanya ang landas patungo sa kapariwaraan, ang impyerno. At walang anumang kapakinabangan ang may dudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Sa sandaling siya ay bulid na sa impyerno, katotohanan na sa amin ang pagbibigay ng patnubay. At katotohanan kami ang nagtataglay ng kapamahalaan ng katapusan o kabilang buhay at nang simula ang buhay sa mundong ito. Kaya't kayo ay aking binabalaan ng umalimpuyong apoy, ang impyerno. Walang sinuman ang ibubulid dito maliban sa tampalasan na nagpapasinungaling sa Quran at tumatalikod. At ang muttaqun, mga matintiman at matutuwid na tao na lubos na sumasampalataya kay Allah, ay malayo rito sa impyerno. Siya na gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan sa kanyang sarili. At wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman na kanyang dinamayan, maliban lamang sa kanyang hangarin na makamtan ang kasiyahan o pagkalugod ng kanyang Panginoon ang kataas-taasan. Katiyakang siya ay malulugod kung siya ay papasok na sa paraiso. Surat Ad-Duha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa oras bago tumanghali. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay pusikit. Ang iyong Panginoon o Muhammad ay hindi tumalikod sa iyo at hindi namuhi sa iyo. At katotohanan ang kabilang buhay ay higit na mainam sa iyo kaysa kasalukuyang buhay ng mundong ito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo ng lahat ng mabuti upang ikaw ay lubos na masiyahan. Hindi baga ikaw o Muhammad ay natagpuan niya na isang ulila at ikaw ay pinagkalooban niya ng masisilungan. At kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuhangan sa Quran at ikaw ay ginawaran niya ng patnubay. At kanyang natagpuan na ikaw ay nangangailangan o isang dukha at ikaw ay ginawa niyang mayaman o may sariling kasapatan at nasisiyahan. Kaya't huwag mong ituring ang ulila ng may pang-api at huwag mong itaboy ang humihingi at ipagbunyi mo ang biyaya na ipinagkaloob ng iyong Panginoon, ang lalaong baga, ang pagkapropeta at lahat ng iba pang biyaya. Surat Ash-Sharh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hindi baga aming binuksan o ginawang maginhawa ang iyong dibdib o Muhammad? At aming pinawi sa iyo ang pasan mong hirap na nagpapabigat sa iyong likuran at kayo ay ginawa namin na kapuri-puri. Katotohanan, ang kasunod ng kahirapan ay kaginhawahan. Kaya't kung ikaw ay matapos na sa iyong paghahanap buhay, ikaw ay tumindig sa pagsamba kay Allah.
at sa iyong Panginoon mo lamang ibaling ang lahat mong pansin at pag-asa. Surat At-Tin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa igos at sa uliba. Ako si Allah ay nanunumpa sa bundok ng Sinai. At ako si Allah ay nanunumpa sa lungsod ng kaligtasan, ang Makkah. Katotohanang aming nilikha ang tao sa pinakamagandang sukat o anyo. At pagkatapos ay aming ibinaba siya sa pinakamababa sa lahat ng mababa, ang impyerno. Maliban sa mga may pananalig sa kaisahan ni Allah at may matutuwid na gawa, kung gayon, sa kanila ang gantimpala na walang hanggan, ang paraiso. Kung gayon, o tao, ano pa ba ang dahilan para itatwa mo ang araw ng muling pagkabuhay? Hindi baga si Allah ang pinakamakatarungan sa lahat ng hukom? Surat Al-Alaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Bumasa ka, O Muhammad, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay. Na lumikha sa tao mula sa namuong patak ng dugo. Iyong basahin. At ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay. Na nagturo ng pagsulat sa pamamagitan ng panulat. Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman. Hindi karapat-dapat ang ginawang pagsuway ng tao. Katotohanan, ang tao ay nagmalabis o nagpalalo sa kanyang kawalan ng pananalig at kasamaan. Sapagkat itinuturing niya ang kanyang sarili na may sariling kasapatan o hindi nangangailangan ng anumang tulong. Katiyakan, sa iyong Panginoon ang pagbabalik ng lahat. Nakikita mo ba siya na humahadlang? Alalaong baga, si Abu Jahl. Sa isang alipin, O Muhammad, kung siya ay nananalangin. Paano kung siya na si Muhammad ay nasa patnubay ni Allah? O nagtatagubilin sa kabanalan? Paano kung siya na si Abu Jahl ay nagtatatwa sa Quran at tumatalikod? Hindi ba ganyan nababatid na si Allah ay nagmamasid sa kanyang ginagawa? Magtigil na siya sa kanyang mga ginagawa. Kung siya si Abu Jahl ay hindi titigil, aming kakalad ka rin siya sa kanyang buhok na nakalawit sa noo. Siya si Abu Jahl ay nagsisinungaling at makasalanan at hayaan siyang tumawag ng tulong sa lipon ng kanyang mga kapanalig. Tiyak na tatawagin namin ang mga anghel na tagapagbantay ng impyerno. Hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala, si Abu Jahl. Huwag mo siyang sundin, O Muhammad, bagkus ay magpatira pa ka at lumapit kay Allah. Surat Al-Qadr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanang aming ipinanaog ang Quran mula sa Al-Lawh Al-Mahfuz sa gabi ng Al-Qadr o kapasyahan. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang gabi ng Al-Qadr o kapasyahan? Ang gabi ng Al-Qadr o kapasyahan ay higit na mainam sa 1,000 buwan. Alalaong baga, ang pagsamba kay Allah sa gabing ito ay higit na mainam kaysa pagsamba sa Kanya sa 1,000 buwan o 83 taon at 4 na buwan. Dito ay bumababa ang mga anghel at roh na si Gabriel sa kapahintulutan ni Allah hinggil sa mga tadhana na ipinapasya o pinagpapasyahan ni Allah. Sa buong gabing ito ay mayroong kapayapaan at kabutihan mula kay Allah sa kanyang nananampalatayang mga alipin hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway. Surat Al-Bayyinah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang mga hindi sumasampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, at mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sila hindi tatalikdan sa kanilang kawalan ng pananalig hanggang sa dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan. Isang sugo na si Muhammad mula kay Allah na dumadalit ng mga dalisay na pahina ng Quran, ang dalisay sa al-batil o kabulaanan o kasinungalingan, na nagtataglay ng tumpak at tuwid ng mga batas mula kay Allah. At ang angkan ng kasulatan o mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagkakaiba sa pananampalataya maliban na lamang nang dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan, alalaang baga si Propeta Muhammad.
At sila ay hindi pinagutusan maliban lamang na kanilang sambahin si Allah at huwag mag-akibat ng mga katambal sa Kanya at mag-alay ng sala o takdang panalangin ng mahinusay at magkaloob ng zaka o katungkulang kawang gawa at ito ang tumpak na pananampalataya. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa relihiyong Islam sa lipon ng angkan ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano at mga pagano na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mananahan sa apoy ng impyerno magpakailanman. Sila ang pinakamasama sa lahat ng mga nilalang. Katotohanan, sila na mga sumasampalataya sa Islam at sa mga pinag-uutos nito at nagsisigawa ng mabubuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso. At sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila. Gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa Kanya na may pangangamba kay Allah. Surat Az-Zalzalah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang mundo ay mayanig sa kanyang matinding paglindol, at kapag ang kalupaan ay magluwa ng kanyang mga dalahin, at ang tao ay magsasabi, ano ang nangyayari sa kanya? Sa araw na ito, ang kalupaan ay magsasaysay ng mga pangyayari na naganap sa kanya ng mga kabutihan at kasamaan, sapagkat ang iyong Panginoon ay nagbigay ng utos sa kanya. Sa araw na ito, ang sangkatauhan ay magsisitalikod sa magkakahiwalay na pangkat upang itambad sa kanila ang kanilang mga gawa. Kaya't sinuman ang gumawa ng mabuting gawa na katumbas ng bigat ng isang atomo o isang maliit na langgam ay makakamalas nito. At ang sinumang gumawa ng masamang gawa na katumbas ng bigat ng isang atomo o isang maliit na langgam ay makakamalas nito. Surat Al-Adiyat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga kabayo na tumatakbo na nangangapos ang hininga, na kumikiskis ang tilamsik ng apoy sa kanilang mga paa at gumagalugad sa pagsalakay sa bukang liwayway, na nagdulot ng makapal na alikabok sa mga ulap, na nagpupumilit na makapasok sa gitna ng kaaway. Katotohanan, ang tao na walang pananampalataya ay walang pagtanaw ng utang na loob ng kanyang Panginoon. Katotohanan, ang tao na walang pananampalataya ay walang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang Panginoon. At siya mismo ay magiging saksi rito sa pamagitan ng kanyang mga gawa. At katotohanan siya ay marubdob sa kanyang pagmamahal sa kayamanan. Hindi ba kanya batid na kapag ang mga taong nakalibing ay muling bubuhayin at ang lihim ng dibdib ng mga tao ay mabubunyag? Katotohanan sa araw na ito, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, ang kanilang Panginoon ay lubos na nakakaalam sa kanilang mga gawa at kanyang babayaran sila ayon sa kanilang mga gawa. Surat Al-Qari'ah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Al-Qari'ah, ang huling oras. Ano nga ba ang huling oras? At paano mo mapag-aalaman kung ano ang huling oras? Ito ang araw na ang sangkatauhan ay matutulad sa mga gamo-gamo na makapal na nakakalat at ang kabundukan ay tila bang gusot na himaymay ng lana. At sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na mabigat. Siya ay mamumuhay sa ligaya at saya sa paraiso. Datapwat sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na magaan. Kanyang magiging tahanan ang hawiyah o hukay sa impyerno. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang kahulugan ng hawiyah? Ito ay mainit na nag-aalimpo yung ningas. Surat At-Takathur. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang inyong pakikipagpaligsahan sa pagtitipon ng mga makamundong buhay ay nakapapanaig sa inyo upang lumihis sa tunay na pagsamba kay Allah. At tamang paghahanda sa kabilang buhay hanggang sa kayo ay humantong sa inyong libingan, alalaang baga hanggang kayo ay mamatay. Hindi tama itong ginagawa ninyo.
inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. At muli, hindi tama itong ginagawa ninyo. Inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. Hindi tama itong inyong ginagawa. Kung inyo lamang nababatid ng may tiyak na kaalaman ang kahinatnan ng pagtitipon ng kayamanan, hindi sana ninyo ginugol ang inyong panahon sa mga makamundong bagay. Katiyakan, inyong mapagmamalas ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At muli, tiyak na inyong mapagmamalas ito nang kayo ay makulong dito. At sa araw na ito, kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo na naging sanhi ng inyong pagkalihis sa katotohanan. Surat Al-Asr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa Al-Asr o panahon. Katotohanan, ang tao ay nasa kawalan ng pagkapahamak. Maliban sa mga sumasampalataya kay Allah at sa nagsisigawa ng mga kabutihan at nagbibigay ng payo sa isa't isa sa katotohanan, alalaong baga, nagtatagubilin sa kanya o kanila na magsagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na ipinag-uutos ni Allah at pag-iwas sa lahat ng masasamang gawa na ipinagbabawal ni Allah at nagtatagubilin at nagpapayuhan sa isa't isa sa pagtitiyaga sa mga pagdurusa o kapinsalaan at sakit na maaaring maranasan ng sinuman sa panahon ng kanyang pangangaral ng kanyang pananampalataya tungo sa kapakanan ni Allah. Surat Al-Humazah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kasawian sa kaparusahan ang bawat makakating dila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran, na nagtitipon ng mga kayamanan at abalang-abala sa pagbibilang nito, na nagpapalagay na ang kanyang kayamanan ay makapagpapahaba ng kanyang buhay ng walang hanggan. Hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala. Katotohanang siya ay hahagis sa dumudurog na apoy. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang dumudurog na apoy? Ito ang apoy ni Allah na naglalagablab ang ningas, na ang init nito ay sasadlak sa puso. Katotohanang ito ay lulukob sa kanila, na sila ay nakatali sa mga mahabang haligi ng impyerno. Surat Al-Fil. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hindi mo ba nababatid o Muhammad kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang may-ari ng elepante o ang hukbo ng mga elepante na nanggaling sa Yemen? Sa pamumuno ni Abraha al-Ashram na nagnanais na wasakin ang Kaaba sa Makkah, hindi ba niya pinapangyaring mabigo ang kanilang masamang balak at isinugon niya laban sa kanila ang mga kawan ng ibon na pumupukol sa kanila ng mga bato na yari sa matigas na putik o sijil, at kanyang ginawa sila na tila mga dayami na ginasak at kinain ng mga baka, alalaong baga, namatay silang lahat. Surat Al-Quraysh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Isang malaking tulong at biyaya ni Allah sa mga Quraysh ang pagiging bihasa nila sa paglalakbay ng may pangangalakal. At aming hinayaan na makapagbiyahe ang mga sasakyan nila na mga Quraysh sa taglamig patungong Yemen at sa tag-init patungong Syria nang walang anumang pangangamba, kaya't marapat na sumamba sila kay Allah, ang tagapagtangkilik at tagapangalagang Panginoon ng tahanang ito, ang Kaaba sa Makkah, na nagkaloob sa kanila ng pagkain laban sa pagkagutom at katiwasayan laban sa anumang panganib. Surat Al-Ma'un. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Nababatid mo ba siya na nagtatatwa sa araw ng paghukom? Siya nga na may kagaspangan sa pag-uugali sa ulila at hindi nang hikayat na magbigay ng biyaya upang pakainin ang naghihikahos. Kaya't kasawian sa mga munafik o mapagkunuri na nagsasagawa ng sala o takdang panalangin, na nagpapabaya ng kanilang sala sa takdang oras, na nagsasagawa lamang ng sala at mga kabutihan bilang pakitang tao upang mamalas ng mga tao, at tumatangging magbigay ng kahit na katiting na tulong sa kapwa niyang nangangailangan, alalaong baga kahit na isang dakot na asin, asukal, isang baso ng tubig at iba pa. Surat Al-Kawthar.
Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan aming ipinagkaloob sa iyo, O Muhammad, ang Al-Kawthar, isang ilog sa paraiso. Kaya't ikaw ay marapat na mag-alay ng sala o takdang panalangin sa iyong Panginoon at maghandog ng sakripisyo o pag-aalay. Katotohanan, siya na namumuhi sa iyo, O Muhammad, ay pagkakaitan ng bawat mabuting bagay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Surat Al-Kafirun. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, O Muhammad, o kayong nagtatakwil sa pananampalataya, alalaong baga ang mga walang pananalig kay Allah sa kanyang kaisahan, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, at sa kanyang mga sugo, sa araw ng muling pagkabuhay, o sa Al-Qadr. Ako ay hindi sumasamba sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. At ako ay hindi sasamba magpakailanman sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. Sa inyo ang inyong relihiyon o pananampalataya, at sa akin ang aking relihiyon, ang tunay na daan sa pananampalataya, alalaong baga, pagsamba kay Allah, ang nag-iisang tunay na Diyos. Surat An-Nasr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag dumatal sa iyo, O Muhammad, ang kalinga ni Allah at tagumpay laban sa iyong kaaway, alalaong baga, inyong masasakop ang Makkah at inyong napagmamasdan ang mga tao na nagsisipasok sa relihiyon ni Allah, ang Islam, ng maramihan. Kaya't ipagbunyi mo ang mga papuri sa iyong Panginoon at manalangin ay gawad niya ang kanyang kapatawaran. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad. Surat Al-Masad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab, ang tiyuhin ng propeta, maglaho siya. Ang kanyang kayamanan at kanyang mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa kanya. Tiyak na siya ay sisilaban sa naglalagablab na apoy. Gayon din ang kanyang asawa na nagdadala ng mga panggatong. Nang mga tinik ng sadan na kanyang inuumang sa landas ng propeta, o ang kanyang paninirang puri sa propeta. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang lubid ng masad o mga himaymay ng palmera. Surat Al-Ikhlas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya mo, O Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa. Allahus Samad, si Allah ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan, ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay may halin tulad. Surat Al-Falaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang liwayway, laban sa kasamaan ng mga nilalang, laban sa kasamaan ng gabi o kadiliman kung ito ay lumalaganap, at laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim o mga mapanggagaway, kung sila ay umihip sa mga buhol o nakabuhol, at laban sa kasamaan ng isang mainggitin, habang siya ay naninibugho sa pagkainggit. Surat An-Nas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan, ang hari o tagapamahala ng sangkatauhan, ang ilah o Diyos ng sangkatauhan, laban sa kasamaan ng isang bumubulong, ang demonyo na bumubulong sa puso ng mga tao, nakagyat na lumilisan sa kanyang pagbulong. Kung ang binubulungan ay nakaalaala kay Allah, na bumubulong sa puso o dibdib ng mga tao ng sangkatauhan, nakabilang sa mga jin at mga tao.